Magandang gabi sa ating lahat. Bumabati sa inyo ng magandang gabi. Tayo po ay nasa ika-32 araw na ng ating 50-day prayer warfare. Ito po ay commitment natin sa Panginoon at sa ating bayan. Naniniwala tayo na kung tayo magkakaisa sa panalangin, kayo po at saka kami dito, wala hong malayo sa panalangin. There is no distance in prayer. We can unite in the Spirit and we can unite online. At ang sabi ng Biblia, ang pagkaisahan ng 2 o 3, it shall be done. Sa ating pinagdadaanan ng ating bayan ngayon, mga kababayan, at hindi lang ating bayan, kundi buong mundo, talagang kailangan po nating manalangin. Pero bago po tayo manalangin, let me challenge you once again. Don't give up. Huwag po tayong susuko. Giving up is not an option. Giving up is never an option. Mga kapatid, dadalhin ko kayo sa isang tao sa Biblia na siya ay very much limited. Siya ay nangangailangan pero hindi siya sumuko. Dahil doon ay natanggap niya ang kanyang hinihingi. Ang pangalan niya ay si Bartimeus at siya ay isang bulag, isang pulubi at siya ay mahirap. 3 biho yan. He was broke, he was blind, and he was a beggar. Ang ating scripture ay matatagpuan sa Mark chapter 10 verse 46. Ganito po ang nakasulat hanggang 52 po yan. Then they came to Jericho. As they and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man, Bartimeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." And so many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet, he is calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" sabi ng Panginoon sa verse 51. At ang sabi, "I want to see, that I might see." And then verse 52, sabi niya ganito, "Go," said Jesus, "to you." Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Mga kapatid, yan na ho si Bartimeus. He is a man who has a lot of limitation. Ganyan naman ho tayo mga kapatid. Ang dami nating mga limitasyon. Pero ito hong si Bartimeus, these are his limitation. But you see, if you have faith and you don't give up, you can rise above your limitation. Una, kung bakit ito tinawag na Bartimeus, ang kanyang kasi ang ibig sabihin ng Bartimeus, Bar is anak, Timaeus po ang kanyang tatay, he is the son of Timaeus. At most probably ay sila'y mahirap. At dahil mahirap lang at siya'y nabulag, then that's what happened. Mahirap na, bulag pa. Anong maaasahan mo sa isang mahirap at isang bulag, kundi siya'y magiging isang pulubi. Bunga ng kanyang pagkabulag ay siya'y pulubi. No? Bunga ng kanyang pagiging mahirap at bunga ng kanyang pagiging bulag, siya'y pulubi. He was broke, he was blind, and what's the result? He became a beggar. Spiritually, mga kapatid, kapag hindi mo alam ang katotohanan, ikaw ay bulag. At ikaw ay, you are very poor sa revelation ng Panginoon. You are poor and you are blind from the truth. Spiritually, you are also a beggar, spiritually speaking. But let's go back to Bartimeus. Ito si Bartimeus. Araw-araw siyang dinadala doon sa tabi ng kalsada. Hoping dahil sa kanyang kahirapan, wala siyang magagawa kaya siya ay
at siya ay namumulubi, umaasa na lang siya sa pagkain, umaasa siya sa pera na pwedeng ibigay ng mga tao. And every day of his life, dinadala siya doon sa tabi ng kaalsada upang manghingi, upang maghintay ng limos ng mga tao. But tignan nyo, here comes a very a good news. Most likely itong si Bartimeus sa panahon ni Jesus, naririnig na niya ang tungkol sa Panginoon. Na ang Panginoon ay nagpapagaling, ang Panginoon ay gumagawa ng himala, ang mga nakakakita, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga ketong ay gumagaling, ni ang mga patay ay kayang buhayin ng Panginoon. Kaya ang mga naririnig niyang yan ay naipon sa kanyang puso at tumutubo ang isang pag-asa na nagsasabing, hindi habang buhay ako ay pulubi, at hindi habang buhay ako ay bulag. Alam ko ang Panginoong Jesus ay Panginoon na mahabagin. May pagkakataon din ako. One day, darating ang Panginoon dito. One day, dadaan ang Panginoon dito. At kapag dumaan yun, hindi ko na ito palalampasin. It's a one-time life opportunity. Wala siyang assurance kung babalik pa ang Panginoon sa daan na yon. But one thing is sure, this is faith. Kapag meron kang panampalataya at alam mong panahon mo na, huwag mong palampasin ito. So he heard, narinig niya sa mga tao, may mga parating na maraming tao at kasama ang Panginoon. Kaya nung narinig niya yon, mga kapatid, tignan niyo ho ang ginawa ni Bartimeus. Hindi siya makalapit sa Panginoon sapagkat bulag siya. Hindi niya makita ang Panginoon, pero meron siyang magagawa. Alam niyo ang kanyang ginawa? Hindi niya magamit ang kanyang mata, bulag siya, pero ginamit niya ang kanyang bibig. Sumigaw siya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. So sumigaw siya. Pero ito po nakakalungkot. Yung mga taong sumusunod kay Jesus, nung makita nila na siya ay sumisigaw at nagmamakaawang lumapit kay Jesus, aba, itong mga tao na sumusunod kay Jesus, sila pa ang nagsabi sa kanyang, tumahimik ka, diyan ka na lang, huwag ka nang makialam, stop and be quiet. Ay ito ho, nakakalungkot. Sumusunod sila sa Panginoon pero hindi nila alam ang pamamaraan ng Panginoon. Kaya naglalakad ang Panginoon para tulungan ang mga mahihirap, upang abutin ang mga malalayo, upang palakasin ang mga nanghihina. And yet itong mga taong ito, this crowd of people, they are following the Lord, but their heart is different from the Lord. Sapagkat nung makita nila na merong isang tumatawag sa Panginoon, imbis na dalhin nila kay Lord, pinipigilan pa. At sadyang may mga taong ganyan, nasabi nilang sumusunod sila sa Panginoon, pero hindi sila nagiging daluyan ng pagpapala, nagiging katitisuran pa. Pero what will you do kung ikaw si Bartimeus? Pakikinggan mo ba sila? Of course not. Pwedeng inside the heart of Bartimeus, pwede niyang sabihin, ano ang pwedeng ibigay sa akin ng tao? Yes, sa araw-araw, pwede siyang bigyan ng pera, pwede siyang bigyan ng pagkain, pwede siyang bigyan ng damit, pero merong pangangailangan si Bartimeus na hindi maibigay ng tao. Alam niya na may limitasyon ang mga tao, hindi pwedeng ibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. And si Bartimeus, meron siyang need na hindi pwedeng maibigay ng tao. Panginoon lang ang makapagbibigay. At pangalawa, pagkakataon na niya yun. So what will you do? Will you allow people to dictate on you? Will you allow people to hinder you of your blessing? Of course not. Mga kapatid, yung hinihingi niya ay hindi kayang ibigay ng tao. Gusto niyang makakita. Yung pagkain, yung pera ay pansamantala lang. Pero hindi niya pwedeng punuan yung pangangailangan ng tao. Walang iba kundi yung our eyes can see physically and spiritually.
So it's a lifetime opportunity. Inisip niya yun. Dumadaan ng Panginoon. Kung pakikinggan ko ang mga taong ito, magbabaka sakali na naman ba akong dadaan siya ulit? There is no assurance na dadaan ulit ang Panginoon doon. Bakit ko pahihintulutan ang mga taong pigilan ako sa pagkakataon ko na alam kong pwedeng maibigay ng Panginoon? So, hindi po siya sumuko. Mga kapatid, kung meron po akong isang simple message sa inyo ngayon, huwag po tayong susuko. Alam niyo ho, itong si Bartimeo, kung pinakinggan niya yung mga di huwag, tatahimik na lang ang bulag, habang buhay na lang po siyang mahirap, habang buhay na lang siyang magmamakaawa sa mga tao. But no, if you are wise enough and you know it's the time of favor for you, huwag mong palampasin ito. Mga kapatid, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, this is the year ninyo sa ating kapaligiran. I declare this is the year of the Lord's favor for you, at huwag mong palampasin. Huwag mong hayaan ang mga taong pigilan ka. No? Listen, you cannot please everybody. Kahit anong gawin mo na walang masabi ang tao, magpakabait ka na, ibigay mo na yung gusto nila, still, meron pa rin magrereklamo against you. You cannot please everybody. There will always be people who will criticize you, who will hinder you, who will stop you. Why will you allow them to dictate on you when this is now the time of the favor for you? Kaya mga kapatid, ulitin ko ho, huwag po tayong susuko. Anong pwedeng maibigay ng tao, mayroon pong limitasyon yan. Ngunit kapag ang Panginoon, you see, Abraham is limited. Pero yung nilalapitan niyang Panginoon is the Lord of the unlimited. Look at his question mamaya. Magpatuloy muna tayo. So, nung pinigilan siya ng mga tao, nung tumawag siya sa Panginoon, ang tawag doon ay intensified prayer. Isinisigaw niya eh. Pero yung pinipigilan siya ng mga tao at lalo pa siyang sumigaw, ay hindi lang ho yun intensified prayer. Intensified prayer. Yun yung prayer na hindi lang intense, kundi prevailing. Ibig sabihin ng prevailing, hindi yan susuko hanggat hindi niya matatanggap ang kanyang hinihingi. Mga kapatid, kapag ang hinihingi mo sa Panginoon ay alam mong kalooban ni Lord, huwag kang hihinto. Hindi dahil sa hindi ka naririnig ng Panginoon, pero gusto niyang makita, if you are really sincere in your prayer, then you move on. Magkaroon ka ng intensified prevailing prayer. Ano ba itong intensified prevailing prayer? Intensified prevailing prayer is a prayer coming from an intense heart and a desperate heart crying out for the Lord's mercy. Hindi yan susuko, hindi yan mapipigilan. Kaya nung pinigilan siya, lalo pa siyang sumigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. And this is the good news. Narinig ito ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, tawagin niyo yun. Tawagin niyo yung taong yun. Mga kapatid, kahit sabihin natin gaano ka-busy ang Panginoon, today, at this point in time, many people are praying to Him. Pero ang Panginoon, kahit gaano siya ka-busy listening to everybody, pag ikaw tumawag sa Panginoon, lagi kang bibigyan ng panahon. Ang Panginoon ay laging may panahon sa iyo. Sabi ng Panginoon, call Him. Tawagin niyo siya. Call Him. Ito ho, nakakatawa. Yung mga tao kanina na pumipigil sa Kanya, magtigil ka, tumahimik ka. Yun ho ang mga taong inutusan ni Lord. Sabi ni Lord sa kanila, tawagin niyo ang taong yun. Mga kapatid, look at this. Yung mga taong kukontra sa'yo, basta magpatuloy ka, huwag kang susuko. One day, yung mga taong yun din ang susunod sa'yo. Yung mga taong binabawalan si Bartimeos na lumapit sa Panginoon,
Yun din ang mga taong inutusan ng Panginoon. Tawagin niyo siya. O halika daw, pinapatawag ka ng Panginoon. Di ba? Kanina, binabawalan niyo ako. Ngayon, kayo na ngayon ang nagdadala sa akin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, don't give up. Kung itong mga taong ito ay nakinig si Bartimeus, pwedeng hindi na dadaan ang pagkakataon yun. Pero, look at this. Pag unahin mo ang Panginoon, yung mga taong kukontra sa'yo, sila rin ang gagamitin ni Lord upang ikaw ay magpatuloy o kayo makatanggap ng pagpapala sa Panginoon. Kaya don't give up. Yung mga kukontra sa'yo, sila din ang magiging blessing sa'yo at the end. Malapit na po akong matapos. Nung sinabi ng mga tao sa kanya, pinapatawag ka ng Panginoon, tumayo ka dyan at pinapatawag ka ng Panginoon. Immediately, ito ho yung tinatawag na faith in action. Immediately, I want you to see this area. Si Bartimeus, nung sinabi sa kanya, tumayo ka at pinapatawag ka ng Panginoon. I want you to notice this. Tumayo siya at ibinato niya. No? He threw away his cloak, yung kanyang balabal, yung kanyang garment, yung balabal na yon ay itinapon niya. Ito ho ang tanong, bakit niya itinapon? Anong significance ng balabal na yon? At bakit kinakailangang itapon yon? No? Nung nalaman niya na pinapatawag siya ng Panginoon yung balabal na meron siya, itinapon niya at lumapit siya sa Panginoon. Ito ho ang ibig sabihin niya. Sa Israel ho kasi, iba po ang balabal ng mga bulag. Iba ang balabal ng mga may ketong, iba ang balabal. That balabal o yung balabal na yon, ito hong cloak or garment is his identity as a blind man. Yung balabal na yon, kapag naglalakad ka, nakikita mo, oh, tignan mo yung taong yon. Yung nakabalabal sa kanya, bulag yun. Kaya yung balabal na yon na doon siya nakikilala bilang isang bulag. Look at this. Hindi pa siya gumagaling, bulag pa siya, pero itinapon na yung balabal ng kanyang pagkabulag. His identity as a blind man. Sabi niya, makakakita ako. Hindi pa siya nakakakita, hindi pa siya nakakalapit sa Panginoon. Bulag pa siya, pero tignan niyo ang faith niya. Itong balabal na ito ang aking identity bilang bulag. Hindi ko na kailangan ito. Itatapon ko na ito. Bakit? Alam niya kasi na makakakita siya. And that is faith. Hebrews chapter 11, verse 1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things nangyayari. Kaya inalis mo niya yon. Sabi niya, ang balabal na ito, this is my identity bilang isang bulag. Hindi na ako magiging bulag. Maya-maya, gagaling din ako kaya hindi ko na kailangan to. That is faith. And if we will go deeper, may ibig sabihin pa ho yun. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, there are things you need to throw away because you don't need them. It will only remind you of your past. Kapatid, kasi yun ang kanyang yun ang kanyang balabal sa araw-araw. Sabi niya, I have my new life today. Hindi ko na kailangan balikan pa ang aking nakaraan. Itinapon po niya yun. Sa Hebrews chapter 12 verse 1, sabi niya doon, Look, finisher of faith. Verse 2 yun. Sa verse 1, sabi niya, at sagabal sa buhay mo. Yung mga kasalanan na nagpapabigat sa buhay mo, alisin mo na. Alisin mo yung pride, selfishness, galit, kasalanan. Alisin mo na. Kasi paglalapit ka sa Panginoon, hindi mo kailangan yan at dapat mong itapon yan. So, bakit po niya itinapon? First, meron siyang faith na bibigyan siya ng bagong buhay at kagalingan. Second, hindi niya kailangan yon because it will only remind him of his past. Past is past. Forget the past. Throw it away.
including all the sins, lahat ng mga kahinaan, kasalanan, pagkukul, itapon mo na yan. Lumapit ka niya ng bagong buhay. Hindi mo na kinakailangan yung cloak na yon kasi nasa iyo na ang Panginoon. Everything that you need, He will give it to you. You may be limited, but the Lord is unlimited. Hallelujah! Ito pong masarap na parte. Nung lumapit na siya sa Panginoon, the Lord has a wonderful question for Bartimaeus. And the same question is being asked to you right now. Alam niyo, tanong ni Lord, Bartimeo, what do you want me to do for you? Ano ba ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Alam niyo, buti na lang hindi pilosopo si Bartimaeus. Kasi kung pilosopo siya, sasabihin niya, Lord, kitang-kita mo lang ang bulag ako, tinatanong mo pa. Alam niyo kung bakit tinanong ni Lord yun? Hindi dahil sa hindi alam ni Lord. Alam ni Lord lahat ng kailangan natin. Kaya niya tinatanong because first, God wants you to open up. Gusto ni Lord na kusang loob lalabas sa iyong puso kung anong kailangan mo. Sabihin mo sa Kanya. At ang maganda dito, whatever you need. Kasi sinabi ng Panginoon, ano bang gusto mo pero ito lang ang kaya kong gawin sa iyo. Hindi. Sabi ni Lord, what do you want me to do for you? Ibig sabihin niyan, it's another word for anything. Mga kapatid, today, what do you need? The Lord is asking you today, what do you want me to do for you? If we can trust the Lord, that nothing is impossible with Him, and that if we will ask Him, He will answer us. This is your opportunity. This is your lifetime opportunity. What do you need, kapatid? Of course, you need financial, kailangan ba ng financial na kailangan ba ng pera? Of course, the Lord can provide for you. Do you need healing? Of course, the Lord can provide for you. Do you need peace of mind? Do you need reconciliation of your family? Do you need freedom from all your struggle? Ano bang kailangan mo? More than that, you need salvation muna, kapatid. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan muna ang kailangan mo. At kapag tinanggap mo na siya, lahat ng bagay ay susunod na. Siya mismo ang nagsabi, seek ye first the kingdom of God and all these things, kaya nga sabi niya, to do for you. Ang sino mang nanonood ngayon at nakikinig ngayon, the Lord is asking you personally, wherever you are, ano man ang pinagdadaanan mo, the Lord is asking you now, what do you want me to do for you? And if you have faith, katulad ni Bartimaeus, na huwag kang mag-give up, cry out for mercy, huwag kang papipigilan sa tao, lumapit ka sa Panginoon. This is a time of opportunity. Seize the opportunity. Hallelujah. At alam niyo ho, ito sabi ni Bartimaeus, Lord, I want to see. When we come to the Lord for mercy and for anything, the Lord wants us to be specific. Kung ano yung eksaktong kailangan mo, sabihin mo sa Panginoon. I want to see. Yun ang kanyang needs. Kaya, whatever you need today, tell it specifically, and the Lord will answer you. Last, nung siya po ay gumaling, sabi ni Lord, go. Your faith. Go. Gumaling ka na. Go. Pwede na siyang umuwi. Magaling na siya. Hindi na siya kinakailangan babalik doon sa kalsada at mamalimos, magmamakaawa, hihingi ng pagkain o pera, at tuwing umaga, dadalhin na naman siya doon. Every day of his life,
May mga tao rin siyang naiisturbo dahil sa kanyang problema. Pero sabi ni Lord, go. You do not need to go back to the, doon sa tabi ng kalsada. You can go home. You are free. Mga kapatid, alam niyo ginawa ni Bartimaeus? Sabi sa Bible, imbis na go home, he followed the Lord. Alam niyo kung bakit? Kung saan himala, ay lalo na kaya kung makakasama na niya ang Panginoon habang buhay. Kung sa araw na yon, this man, full of limitation, he met the Lord of the unlimited, and his need was met. Ay bakit siya uuwi? Of course. Alam niyo ginawa niya? Bartimaeus is wise. Sumunod siya sa Panginoon pala ang kayang magbigay ng pangangailangan mo. Ang Panginoon pala ang makakagawa ng himala para sa iyo. Anong gagawin mo? Kaya mga kapatid, when I realized this at a very young age, when I realized this, imbis na sundin ko yung aking ambisyon, bumalik ako sa dati, no. I followed the Lord. Salamat sa Panginoon. That was the best decision I made in my life, na hanggang ngayon hindi ko pinagsisisihan. I followed the Lord. I challenge you, wherever you are, follow the Lord. Sa paanong paraan? Serve Him. Kung wala pa ho kayong church, you find a church na pinakamalapit sa inyo na si Jesus ang ipinapangaral doon. Yun po, sumama po kayo doon and find a place in the ministry of the Lord. Whatever you can do, just follow the Lord. Mga kapatid, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. At huwag ho kayong papipigilan sa tao. Never give up. Sabi ng professor ko doon sa Norway noon, if you experience a setback, don't give up because God has prepared your comeback. The Lord bless us all. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa aming pinagdadaanan ngayon, Lord, para po kaming si Bartimaeus, nakikita yung problema namin. We are fighting an unseen enemy. Itong coronavirus na ito, Panginoon. At dahil dito napaparalyze po kami, wala po kaming magawa, kundi parang si Bartimaeus, naghihintay lang kami, Panginoon, ng kung sino ang magbibigay sa amin. But Lord, we hear you today. And as we hear you today, Lord, increase our faith. Lord, yung level ng faith namin na hindi pwedeng pigilan ng tao. At bigyan mo kami, Panginoon, ng isang damdamin na hindi sumusuko. Lord, isang espiritu na hindi marunong sumuko. Panginoon, this may be a time of opportunity for us. Father, in Jesus' name, I pray for all those who are on the Facebook Live, those who are watching and listening today. Lord, there is no distance in prayer. Father God, sa oras na to, Panginoon, release that question, what do you want? What they want you to do for them. Lord, kung ano man yung gusto nila na gawin mo para sa kanila, Panginoon, within the boundary of your will, I pray, kung natanggap ni Bartimaeus ang kanyang kagalingan sa araw na yon, I pray sa sino mang may prayer request ngayon, whether yan ay salvation ng kaluluwa, whether yan ay healing sa kanilang sakit o karamdaman, whether yan ay provision sa kanilang pangailangan, reconciliation ng marriage, ng family, freedom from any struggle right now, I declare in the name of Jesus that you will release the answer. We release our faith into the place where impossible things becomes possible. Right now in Jesus' name, receive your healing, receive your provision, receive God's comfort, receive the peace of God today. In Jesus' name, I declare the Lord is there right beside you and He is asking you, what do you want me to do for you? Please open your heart today and tell Him, Lord, this is what I want you to do for me. I declare in Jesus' name,
you will receive it in Jesus' name. Once again, I pray, Lord, sa lahat ng mga apektado ng coronavirus, sa lahat ng may sakit, we declare healing upon their lives, Lord. We pray, Lord, sa lahat ng mga frontliners, especially mga doctors and nurses, at lahat ng nagtatrabaho sa ospital, Panginoon, hanggang doon sa ambulance driver, Lord. Protect them, Lord, in the name of Jesus. Be a wall of fire around them and let the blood of Jesus protect them, Lord. Dalangin po namin sa oras na to na kami rin mga taong bayan ay maging masunurin sa gobyerno, Lord, na we will observe, ingatan namin ang aming kalusugan, we will observe social distancing, we will avoid mass gathering, gagamit kami ng alcohol, ng face mask, at magiging maingat kami sa aming kalusugan. Father God, in the name of Jesus, we declare na itong problemang ito ay matatapos din, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. At lahat ay makakabalik sa kanilang trabaho, Panginoon. We pray for the government at sa lahat ng programa ng government, pati mga benepisyo, Panginoon, na inihahanda ng government. We pray na makakarating ito sa taong bayan. Lord, hayaan mo po lahat ng nasa gobyerno, magmula sa presidente hanggang sa pinakamababang opisyal, ay magmanifest yung bayaning espiritu, Panginoon, yung bayanihan, yung pagtutulungan, yung pagsasakripisyo, yung pakikisama, Panginoon, yung magandang loob, Lord God, ay lalabas, Panginoon. Hayaan mong lumabas ang mga kabayanihan na kinakailangan makita namin sa ganitong krisis, Panginoon. Kaya sa oras na to, we declare your lordship over the Philippines and your lordship over the world. Panginoon, abutin mo po lahat ng mga apektado sa Amerika, sa Europe, Panginoon, ganon din sa Asia, Australia, Africa, lahat po ng continent. We just declare your lordship over them. Lord, we pray for a special person, Lord God, Madam Rachel Gomez, wherever she is right now, touch her, Lord. Anumang health issues meron siya, strengthen her mortal body, and we pray for the power of the Holy Spirit, the same Holy Spirit who raised Jesus from the dead. Same Holy Spirit will strengthen her, will heal her, will deliver her, Lord, sa lahat ng anumang nararamdaman niyang hindi maganda. Father God, right now, infuse unto her, Lord, new strength, Lord God, fresh anointing of physical healing and health, Lord. Salamat po, Panginoon. We claim this in the mighty, mighty name of Jesus. At sa lahat ng mga may sakit, Lord, we thank you for their healing, O God. Kay Kuya Jake Duque at sa kanyang asawa, ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami sa kanilang kagalingan. We give you praise, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po mga kapatid. Magkita tayong muli bukas, alas 12 ng tanghali, at saka alas 6 ng gabi, for another prayer warfare and another sharing of God's Word. And if you sense and feel na ang mga message na ating naririnig ay nagbibigay ng pag-asa, please help me spread the Word of God. The Word of God, hindi lang ho nagbibigay ng pag-asa, bumabago ng buhay. Tag somebody, share this video, or do a watch party. Who knows, somebody out there is in need, and there is a divine appointment from the Lord. Magpagamit po tayo katulad ni Bartimeus, nung siya'y magaling na, sumunod siya sa Panginoon. Hallelujah. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Winsor Cabrera. Kasama po ang aking family at ang aming ministry, GCF. We love you very much. Shalom, shalom. God bless us all.